Once again, good morning. God did not merely create human beings to be in relationship with. He created us also to be in relationship with other human beings. Ugna sa Ginoo ang tao aron dili mag-inusara, kundi gi mugna sa Dios ang tao aron makabaton usab og relasyon ngadto sa iyang isig ka tawo. Part of it is because we are designed to need human companionship. Tungod kay ang atong design isip tao is nagkinahanglan kita sa uban. That is why in the creation, God said nga it is not good for man to be alone, and I will make him a woman or a person suitable for him. Quote that says, "No man is an island." So we are really not designed nga mag-inusara. Tungod kay in the beginning itself, we are designed already nga doon naging kauban. Part of it is because we are designed to be in and as the image of the living God, there must be someone else to whom God is to be imaged. Tungod nahitabo kini kay dili usab nato mahibaluan ang Ginoo kung dili nato makita mismo ang Ginoo ngadto sa uban. That is why we are created, kitang tanan, we are created in the image of God. Mao na nga kung tan-aw nimo sa imong isig ka tawo, dili gani Ginoo imong makita na or wa kay makita bisag gamay nga characteristics sa Ginoo. Ambot lang unsa kaha ng tawhana, basig alien siguro, alien o tagalaing planeta, or basin ang bas demonito. So narada ng duha. Pero kitang tanan, we are really designed to look at each other as the image of God. In our gospel, the Lord or our Lord rather has been busy. Sa atong nadungog nga ebanghelyo, busy kayo ang atong Ginoo. Jesus is giving himself entirely to the ministry such that he is not able to eat or have time to himself. Tungod kay busy kayo ang atong Ginoong Kristo sa iyang ministry, sa pagwali, sa pag-ayo sa mga masakiton ug unsa pa yang gihimo, bisan mismo kaugalingon niya wala na say panahon. His family assumes that he must be mentally unstable to be doing all of this while gathering the anger of the Jewish leaders. Ang iyang pamilya usab, nabalaka na iyang pamilya kay ang iyang ngalan gud ni spread na gud ang kasikat sa iyang ngalan, sa iyang gipanghimo, and then ang mga leaders sa mga Hudyo suko na pud kay sa iya. But the crowd is so packed that they cannot get to him, so they send word to the crowd until it finally reaches the ears of Jesus. Tungod kay baga kaayo ang panon ni Jesus, mao to nga mismo nga pamilya ni Jesus maglisod pagsulod sa maong panon. Mao na nga nanugo na lang sila og somebody nga paignan nga naa iyang mama na pud ang iyang mga igsuon. His family has misread and misunderstood his service to his father. As we seek to serve the Lord with passion and devotion, we too will be misunderstood by our families. Kini nga atong pagpangalagad sa Ginoo ang pinaka I would say na murag kanang murag dili siya kahuyangon but medyo naay bati nga side is usahay kanang mga alagad ta sa Ginoo, labi na kita nga niya diri nangalagad sa Ginoo. Ang pinaka una nga mukontra sa atong pagpangalagad mao ang atong pamilya. Sila imbes nga we expect our families nga mo'y musuporta nato kay nangalagad ta sa Ginoo, mao na una mo babag. And that really happens. Gakahitabo gid na.
Jesus himself was not exempted from this. Mismo si Jesus dili exempted ani. In fact, na ay other accounts sa ebanghelyo sa other nga libro, I think it's in Luke, nga gi-describe diha nga na yung mga paryente ni Jesus nga nagsulti nga bunluta ra na si Jesus, nabuang naman na siya. Nagpakaulaw ra man na siya. Anang accounts nga yung mga paryente nag-ingon nga bunluta na si Jesus diya kay nagpakaulaw ra siya. Nabuang na siguro siya. You know, sometimes we will be misunderstood ato pamilya. Jesus, simba, serve. Murag gyapon kinaiya, di gyapon masugo. Say mo'y mubabag. And imbis nga maayo ang atong intention, ang atong relasyon sa Ginoo pa ana na unta, paduol na unta sa iya sa Ginoo, but sometimes our families will drag us down. Birahon ta pahila, no? Birahon ta paubos. And again, as I said, that's very normal, you know. We must seek God for the hearts of our family members. We must pray for them that God will speak to them. That is why kita, nga nangalagad sa Ginoo, imbis nga magbagulbol ta, atong iampo ang atong pamilya. Atong iampo ang atong mga paryente, katong mga tao nga nag-misunderstand sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Especially gidang atong family. Example, dagan kayo sa akong gingon natong Sunday, dagan ang alagad sa Ginoo, undang na lang pagpangalagad tungod sa mga panginahanglanon sa pamilya. And moingon batang nga dili valid ang ilang rason? Valid ang ilang rason. Kay nanginabuhi sila, but then again, you know, in the eyes of God, asa man ang atong pagsalig o pagtuan sa Ginoo, na God will sustain us kung mahimulan tang matinud-anon sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Mooy number one critic, usahay sawayon na imong humili. Labi na mga clergy, I don't know kung naka-experience mo ani, but I heard nga na yung uban clergy nga ang ilang mga asawa mingon nga sayop ba na imong humili. Sayop man to, sa mata imong giingon, agbut-buot karaman. Sa ini mana ba mo criticize ba na, siyempre na ikaw kay may na kay nimong kuan, pagpangandaw na balik na sa kasinugdanan kay sayop lagi kuno. Say madala ta ana nga mga pagbati ba. Your mother and your brothers are outside looking for you. Mo na gisulti sa maong tao kang Hesus. So how did Jesus respond to this question? Imbis nga mingon si Jesus nga asa man, ang gisulti ni Jesus, who is my mother? Who are my brothers? Kinsa man akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? So we might be surprised at this answer. Surely the Lord knows who his immediate relatives are and his family. The question is, who really is the Lord's true family? Kinsam gid ay ang tinuod nga pamilya sa Ginoo? We are sure nga wala gito nalimot si Jesus kung kinsa ay ama, kinsa ang iyang maigsuon. The point is not to degrade his human family. Okay? Ang punto is wala gidaot ni Jesus ang iyang pamilya. Okay? But Jesus emphasizes that the work of the kingdom is much greater than anything. Iyang gi-emphasize nga ang trabahoon o ang buluhaton sa gingarian sa Dios mas labaw pa. Okay? God, because his family doesn't like it, and the Lord explains his point. Who are his siblings and mother? And he looks around at the people listening to him who have chosen to follow him as Savior and submit to him and learn from him. These people are his family. That's why ningon siya nga, kung kinsa kuno to muhimo sa kabubuton sa Ginoo, mao kuno to ang iyang ginikanan, mao kuno ang iyang igsuon nga lalaki o igsuon nga babae. These are my brothers and my sisters.
That is why it is very important nga ato ging iampo ang atong mga pamilya. Dili pwede nga maingon ta nga bahala na sila diya. Ang importante nga nagsimba bitaw ko, nagserve bitaw ko. Ayaw gid pag-ingana. Kay dako kayo og role ang pamilya sa imong pagpangalagad, whether you are a regular minister, whether you are a clergy. Samot na sa ato nga mga clergy. Kay we have been shouldered with this big responsibility, and the people that we expect, the number one and the greatest support that we need is from our family. Labi na sa katong mga minyo nga mga clergy. Kay because your family will be your number one support, but at the same time it will be your number one distraction. Manay makahimong babag sa imuha. Kay labi na kung kuan, labi na kung di matarong pag-handle. Sige na mag-away. Sige na mo og lalis kay mas daghan pagpanahon sa Biblia kaysa pamilya. Ang mga bata dili na masuroy-suroy kung asa nila gusto kuan, kay ikaw nga nangalagad sa Ginoo, tuwa ka sa simbahan, tuwa ka sa or naghimo kag ministry. You will be misunderstood, you know. And why are these people more of his family than his own mother and brothers? Ngano man nga ang mga tao nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, pamilya pa man ang tan-aw ni Jesus kaysa sa iyang kaugalingon nga inahan o mga igsuon, because they do the will of God. Tungod kay naghimo sila sa kabubuton sa Ginoo. That is why we need to pray for our families that they will also do the will of God. Nga ilang himuon ang kabubuton sa Ginoo. Aron ikaw ug ang imong pamilya align, subay ba? Subay sa kabubuton sa Ginoo. Aron kamo together will follow, will worship and serve God tungod kay subay man mo. That is why it's very important nga dili lang ikaw ang nakasabot sa kaluwasan, sa gugma, sa kaayo sa Ginoo. You have to share that to your family. Kay kung di ka kasabot ana, maglisod gid sila sabot nimo. Mary is a saved woman. Ang inahan ni Jesus nga si Maria, usa ka niluwas nga tao. But she is opposing God's will by attempting to remove her son from the ministry. Okay? Jesus is saying that his true spiritual family, to whom he is responsible as a greater priority than his own earthly mother, is comprised of those men and women who love and obey his father. Again, ang punto ni Jesus is not to degrade ang atong mga pamilya. Dili na to, wala nag-ingon si Jesus nga isalikon na yung pamilya, biyain na napsag din na. Wala. God is saying that those people who do the will of his Father in heaven are more of his family. He is making a point about the priority of the spiritual relationship over the physical. Punto ni Jesus nga ang importansya sa atong relasyon sa Ginoo over sa atong physical nga mga relasyon diri sa kalibutan. Kay usahay man gud mahimo mangong babag usahay ang atong mga physical nga relasyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kanang atong relasyon sa atong trabaho, kanang atong relasyon sa atong mga bisyo, kanang relasyon nato sa atong relasyon sa atong pamilya may mahimong babag. Kay say malagi di na ta makapangalagad sa Ginoo tungod kay nasubraan na sad nato pag-una ang atong pamilya. That's why I really appreciate the song, the worship song nga si Buano nga nag-ingon nga aduna man ako'y hinigugma apan mas labaw gid ka bisan pa man sa akong pamilya. Look at the love of the one who wrote the song. Look at the love that he had for God. Nga tinod, nahigugma siya sa iyang pamilya, but ang iyang gugma sa iyang pamilya dili makalabaw sa iyang gugma sa Ginoo.
Because if you love God first, if you focus on God first, if you choose God first, then you will know how to take care of your family. You will know how to love your family. Tungod kay God Himself, mao ang tinubdan sa tanan. He is the author of everything. Amen ba tana? The call to obey the Lord is not a thing finally to fear, but a wonderful test of the Lord's faithfulness. Mao na nga ang atong tawag sa pagsunod o pagpangalagad sa Ginoo, di ta angay mahadlok ani. Father, di na lang ko magsimba, di na lang ko mag-serve sa Ginoo kay kuan man di ay kay magkagubot ra day gyapon sa pamilya. Dili ka angay madlok. All you have to do is you pray for your family. You don't just pray for yourself. Kita gaampo ba ta sa atong pamilya, sa atong individual nga sa atong tagsa-tagsa ka mga miyembro sa pamilya? Lord, akong giampo ang akong mama, akong giampo akong papa nga makailaon ta siya danimo, nga makabaton siya sa kaluwasan nga akong nabatunan. Kay usahay makontento ra magunta nga kita-kita lang. Dili na ta mangamu sa uban. Hinaot nga dili untay nga na atong attitude, labi na nga kita nga mga Kristohanon. Ang attitude sa usa ka Kristohanon is gusto niya nga dili lang siya ang maluwas kundi anan. That is why ningon si Jesus nga tudluan mo nako unsaon pagpangubit ko no og tao. I will make you fishers of men. Kita, we are fishers of men. We are fishing for the souls of men. We are fishing for the souls of those people nga wala kaila sa Ginoo. That is our task. Mao na ang atong trabaho. Nga dili lang ta makontento gyud nga kita lang gyud ang naluwas. Okay, I think some of you have heard sa uban nga mga pagtulunan, sa uban nga mga relihiyon nga pila kuno to 144,000 na kuno ang masulod sa langit. Unya kung di ko na ka modawat sa Ginoo, di ka maapil sa 144,000. Saon naman lang. Love daw bi kay bilyon man ka tao sa kalibutan. Asa man na ibutang ng uban? Purgatorio? Or bilyon din sa kalibutan? Diba? Muna nga ayaw kabisik at iman sa imong kaugalingong kaluwasan. At iman na usab nga maluwas ang uban. At iman na usab nga ang uban makabaton, makadungog sa mensahe, sa gugma, sa kaayo sa Ginoo. Kay the salvation that we enjoy from God is not meant for us nga suluho na to. It is meant for everybody to share. Kitang tanan nga makabaton ni ana tungod kay kitang tanan mga anak ta sa Ginoo. Kitang tanan nga naghimo sa kabubuton sa Ginoo, iya tang tinuod nga pamilya. So pamilya man ita sa Ginoo, pamilya man di ita diri, mao na nga ang atong mga pamilya pod, atong mga physical nga mga pamilya, let us pray for them that they will come to know God. Kung napa sa imong pamilya nga medyo maglitod ka og kanang sulti or share about sa Ginoo, you pray for them. Lord, ganang di magsimba akong mama pero ako siya giampo nimo nga nga bisag asa siya paingon nga ma-encounter kaniya nga yang masabtan ang nga nahigugma kaniya og mosimba siya uban namo ana ba kay aron align tang tanan sa kabubuton sa Ginoo. Kay there is no beautiful place here on this earth than to be in the presence sa Ginoo. Bina pamilya, because it is the model nga gihatag sa Ginoo nga ang pamilya magkahiusa dili magkatimulaag, ug ang pamilya will come together the presence of God, together worshiping and giving Him glory and all the honor and the praises. Amen batana. Please stand.